Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Selena. Nasa 19 na taong gulang ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Panganay ako sa 3 magkakapatid at lumaki sa isang liblib na baryo sa timog ng Mindanao. Payak lang ang buhay namin. Ang tatay ko ay nagtatanim ng palay at kung ano-anong gulay. Samantalang ang nanay ko naman tumutulong din sa bukid at kung minsan ay nangingisda sa ilog. Bata pa lang ako, natuto na akong tumulong. Mag-igib ng tubig, mag-alaga sa kapatid, magluto ng kanin at magwalis sa bakuran. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy at pawid. Nakatayo ito sa gilid ng bukirin, malapit sa gubat at sapa. Sa umaga, maaga kaming nagigising dahil sa tilaok ng manok at ingay ng mga ibon. Sa gabi, madilim at tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig at palaka lang ang maririnig mo. Wala rin kaming kuryente noon, kaya lampara lang ang gamit namin kapag magdidilim na. Sa baryo, halos lahat magkakakilala. Walang lihim na hindi agad na pag-uusapan. Kapag may piyesta, kasalan o kahit simpleng salo-salo lang, laging may kwentuhan. Madalas kwento ng matatanda ang tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita at ang madalas nilang banggitin ay ang tinatawag na biringan. Sabi nila, ito raw ay isang syudad na hindi matatagpuan ng ordinaryong tao lang. Nakatira roon ang mga nilalang nakakaiba ang anyo, mas maganda, mas matitikas, mas kaakit-akit kesa sa atin. Kapag pinili ka raw nilang isama, makakapasok ka sa kanilang lugar pero bihira na ang nakakabalik. Lagi ring bili ng matatanda, huwag tititig sa gubat kapag dapit hapon na. Huwag tatanggap ng pagkain o inumin mula sa hindi mo kakilala. At huwag basta-basta magpapasilaw sa sobrang ganda o kisig ng isang estranghero. Noon, iniisip ko na kwento-kwento lang yon para takutin kami. Pero habang lumalaki ako, napapansin ko ring may mga pagkakataon na parang may nakamasid kapag nag-iisa ako. Lalo na kapag dapit hapon na at nandoon ako sa tabing ilog. Ramdam kong may presensyang hindi ko maipaliwanag. Ganun lang ang buhay ko noon. Simple at tahimik. Hindi ko inaakala na sa edad kong 19, darating ang gabi na tuluyang magpapabago sa lahat. Isang gabi ng kabilugan ng buwan. Doon nagsimula ang lahat. Pero bago pa man mangyari ang gabing yun, may ilang bagay na napansin ako na hindi ko agad pinagtuunan ng pansin. Isang hapon, naglalaba ako sa sapa. Walang ibang tao roon. Pero bigla kong naamoy ang isang uri ng pabango. Mabango, parang halimuyak ng bulaklak na hindi ko pa naaamoy kailanman. Naghanap ako kung may nakapaligid na bulaklak sa akin. Pero puro damo at puno lang ang nandoon. Nang umuwi ako, dala ko pa rin ang amoy sa aking damit. At hindi ko maipaliwanag kung saan ang galing yun. May isa pang pagkakataon, habang nag-iigib ako ng tubig sa balon, napansin kong tila may anino sa gilid ng kakahuyan. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Naisip ko, baka tao. Pero nang tumingin ako ulit, wala na roon. Kinilabutan ako, pero pinilit kong wag magpakita ng takot. Tuwing dapit hapon naman, kapag naglalakad ako pauwi mula sa bukid, pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Walang yabag na maririnig, pero may malamig na simoy ng hangin na laging sumasabay sa bawat hakbang ko. Minsan pa nga, parang may bumubulong sa hangin. Hindi malinaw ang mga salita, pero naramdaman kong hindi yun imahinasyon lang. Sinabi ko minsan sa nanay ko ang tungkol sa amoy ng pabango at sa pakiramdam ko na may nakatingin sa akin. Ang sagot niya ay simpleng paalala lang. Anak, huwag kang titingin-tingin sa gubat kapag dapit hapon. At kung may maramdaman ka man, huwag kang kikibo. Magdasal ka na lang. Sinunod ko yon. Pero sa puso ko, may kaba na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko, unti-unti akong binabantayan hindi ko nakikita. At dumating nga ang gabing yon, ang kabilugan ng buwan. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng lahat. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Malinaw ang liwanag mula sa langit at kahit wala kaming kuryente, tila sapat na ang ilaw ng buwan upang makita ko ang paligid.
Ang tatay ko'y maagang natulog dahil sa pagod sa bukid. Ang nanay ko na may nag-aalaga pa ng mga kapatid kong maliliit. Kung kaya ako ang naatasang mag-igib ng tubig para may magamit pa kami kinabukasan. Sanay na ako sa gawaing yun, kaya dala ang timba at lampara, bumaba ako patungo sa balon. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig. Ngunit habang naglalakad ako, napansin kong kakaiba ang simoy ng hangin. Hindi ito malamig gaya ng dati, kundi may halong amoy ng bulaklak na pamilyar na sa akin. Yun ang parehong halimuyak na naamoy ko dati sa sapa. Pagdating ko sa balon, ibinaba ko ang timba. Habang hinihila ko pabalik, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Wala na ang huni ng kuliglig, wala ring tunog ng palaka. Ang naririnig ko na lang ay ang tibok ng puso ko. Doon ako nagsimulang kabahan. Paglingon ko sa gubat na di kalayuan, nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa may lilim ng mga puno. Matangkad siya, maputi ang balat at ang anyo niya ay hindi ko maipaliwanag. Tila hindi siya taga rito. Ang suot niya ay kakaiba. Parang hindi karaniwang damit na nakikita ko sa aming baryo. Ang mukha niya ay maliwanag sa ilalim ng buwan at kahit hindi ko pa siya lubos na natitigan, ramdam kong kakaiba ang kanyang presensya. Magandang gabi. Mahinang sabi niya. Ang tinig niya ay malumanay. Ngunit dumiretso sa pandinig ko na para bang walang ibang ingay sa paligid. Kahit may kalayuan ang pagitan naming dalawa, rinig na rinig ko siya. Napatigil ako. Gusto kong tumakbo. Pero parang may kung anong pumipigil sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi mo kailangang matakot. Dagdag niya pa, sabay ngiti. Ang ngiting yun ay hindi ko maipaliwanag. Nakakaakit, nakakahalina. At sa kabila ng lahat, may kung anong kapangyarihang bumabalot dito. Naisip ko ang bili ng nanay ko. Huwag papatol. Huwag tititig, pero mahirap iwasan. Napako ang paningin ko sa kanya at bago ko pa namalayan, lumapit na siya mula sa lilim ng gubat, papalapit sa akin. Sa bawat hakbang niya, parang nagiging mas maliwanag ang paligid, kahit ang buwan ay nasa itaas lang. Hindi ko na alam kung paano ako napasunod. Ang timbay na iwan sa balon, ang lamparay muntik ko nang mabitawan. Ang tanging alam ko lang, sa gabing yun ng kabilugan ng buwan, ang buhay ko'y hindi na babalik sa dati. Nang makalapit siya sa akin, doon ko tuluyang nakita ang kanyang anyo. Hindi ko maipagkakaila. Hindi siya pangkaraniwang tao. Ang balat niya'y makinis na parang walang bahid ng araw o hirap. Ang mga mata niya, malalalim at kumikislap. At ang tinig niya'y may lambing na hindi ko pa narinig kahit kanino. Selena. Tawag niya sa pangalan ko. Napatigil ako. Paano niya ako nakilala? Hindi ko siya kailanman nakita sa baryo. Ni hindi ko alam kung taga saan siya. Sumama ka sa akin. Wika niya. At sa mga salitang yun, parang nawala ang bigat ng katawan ko. Hindi ko na naramdaman ng takot. Ang mga paa ko'y kusa ng gumalaw. Parang hinihila ng hindi nakikitang pwersa. Naiwan ang timba at lampara sa tabi ng balon. Habang naglalakad kami papasok sa gubat, napansin kong nag-iba ang paligid. Ang mga puno'y tila mas mataas at masiksik. Ngunit sa halip na madilim, nagliliwanag ang daan na para bang may sariling ilaw. Naririnig ko ang mga huni na hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. Mga tinig na parang musika. Mga yabag na hindi ko nakikita kung saan galing. Hindi ako makapagsalita, tila wala na ako sa sariling isip. At ang tanging alam ko lang, sumusunod ako sa kanya. Hanggang sa bigla kong namalayan na wala na ako sa gubat ng aming baryo. Ang kaling tinatahak namin ay hindi na lupa, kundi parang bato na makinis at kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa paligid ay may mga tahanan, hindi pawid o kahoy, kundi mga istrukturang tila yari sa kristal at bato na kumikintab. Ang mga liwanag na nakapalibot ay hindi galing sa lampara o apoy, kundi tila nagmumula sa mismong hangin. Doon ko napagtanto, nasa ibang lugar na ako. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Ito ang Beringan. Aniya habang nakatingin sa akin. Napalunok ako. Hindi ko na alam kung ako ba'y nananaginip.
Ang mga taong nakakasalubong namin ay lahat magaganda at matitipuno, mga mukha na parang hinubog ng perpektong kamay. Ang kanilang mga ngiti, malamig at may pagtataka, para bang nagtatanong kung bakit ako naroon. Gusto kong magsalita, gusto kong magtanong kung paano ako makakauwi. Ngunit nang tumingin ako muli sa kanya, ang mga mata niya'y tila may kapangyarihang nagpatahimik sa akin. At sa gabing yun, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, tuluyan na akong nabihag at nadala sa syudad na dati ay naririnig ko lamang sa alamat, ang Biringan. Sa unang gabi ko sa Biringan, pakiramdam ko'y hindi ako humihinga ng parehong hangin na nakasanayan ko. Ang paligid ay maliwanag kahit gabi, pero hindi dahil sa buwan o bituin. Ang liwanag ay nagmumula mismo sa paligid, sa mga puno, sa mga bahay na yari sa parang kristal, at maging sa hangin na tila may alo ng kumikislap na alab. Dinala niya ako sa isang bahay na hindi ko maipaliwanag ang anyo. Malaki, mataas, at tila yari sa bato at kahoy, pero walang kahit anong bakas ng kalumaan. Ang bawat sulok, kumikintab na parang bagong likha lang yun. Inalok niya akong pumasok at bago ko pa namalayan, naroon ako sa loob. Ang sahig ay makinis at malamig sa aking mga talampakan. Ang mga upuan at lamesa, hindi tulad ng gamit namin sa baryo. Ang mga ito ay tila hinugis mula sa iisang bato na perpekto ang pagkakakintab. Sa gitna ay may pagkain na nakahain, mga prutas na hindi ko nakilala, mga inumin na may kulay na tila ginto. Umupo ka. Sabi niya, umupo nga ako. Ngunit hindi ko hinawakan ang pagkain. Naalala ko ang bilin ng aking ina. Huwag kakain o iinom ng alok ng mga hindi mo lubos na kilala. Sa dibdib ko, parang may mabigat na kaba. Ang isip ko'y nagtatalo kung totoo ba ito o nananaginip lang ako. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang mga mata ng mga nilalang na naroroon. Lahat sila'y nakatingin sa akin. Hindi galit, kundi parang nagtataka. May mga ngiting malamig, may mga mata namang parang sinusukat ang bawat kilos ko. Doon ko naramdaman na ako ay iba, na ako ang estranghero sa kanilang mundo. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang panginginig ng katawan. Ang mga kamay ko'y malamig at ang puso ko'y kumakabog na parang sasabog na. Gusto kong magsalita, magtanong kung paano ako makakabalik, pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Lumapit ang engkanto sa akin, ang lalaking nagdala sa akin doon. Umupo siya sa tabi ko at mahinang nagsabi, Wala kang dapat ikatakot. Narito ka na at ligtas ka sa piling namin. pero sa loob-loob ko, hindi ko ramdam ang kaligtasang sinasabi niya. Ang nararamdaman ko, pagkakakulong, na kahit nakangiti siya, ako'y bihag na ng isang lugar na hindi ko alam kung kailan ko muling matatakasan. Noong gabing yun, hindi ako nakatulog. Nasa isang silid ako na binigay nila para sa akin. Maluwag, malamig at may higaan na napakalambot. Ngunit habang nakahiga ako, nakadilat ang mga mata ko. Iniisip ko ang pamilya ko sa baryo. Iniisip ko ang naiwan kong kapatid. At iniisip ko kung paano ako makakabalik. At habang nakatingin ako sa kisame ng silid na kumikislap sa ilalim ng sariling liwanag, doon ko naunawaan. Ang lahat ng narinig kong kwento mula sa pagkabata ay totoo pala. At ako mismo ang naging bahagi nito. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa paligid ng kanilang tahanan, hindi ko na napigilan ang sarili kong maghanap ng daan palabas. Kahit anong ganda ng mga nakikita ko, ang puso ko'y naghahanap pa rin ng baryo namin, ng amoy ng palayan, ng tawanan ng mga kapitbahay, lalong-lalo na ang boses ni inay. Naglakad ako ng palihim, umaasang baka may sulok na tatawirin at bigla na lang akong makakabalik sa amin. Pero sa bawat liko, ang nakikita ko'y walang katapusang kalsada na parang umiikot-ikot lang. Ang mga puno, paulit-ulit. Ang paligid, parang gumagalaw. Kailangan ko nang makauwi. Kailangan ko nang makabalik. Mahina kong bulong sa sarili habang nilalabanan ng kaba at takot na nararamdaman ko. Pero bago pa man ako makalayo,
Bigla siyang sumulpot. Ang engkanto. Ang mga mata niya'y hindi na maamo, hindi na maaliwalas. Madilim at malamlam ang titig niya at ramdam ko ang bigat ng galit niya. Bakit ka aalis? Hindi ka ba nasisiyahan sa inaalok ko sa'yo? Madiin niyang tanong habang unti-unting lumalapit. Gusto ko nang umuwi. May pamilya ako. Hindi ako para dito. Sigaw ko habang pinipilit umatras. At doon ko nakita ang pagbabago ng anyo niya. Ang balat niyang dati makinis at maputi, biglang nag-iba, naging kulay abo. Parang nabubulok at naglabasan ang malalaking ugat sa katawan niya. Ang mga mata niya'y tila nagkaroon ng apoy. Nagniningas ito sa galit. Ang mga ngiti niya'y nagbunyag ng mahahabang pangil. At ang katawan niya'y tila lumaki. Nagiging mas nakakatakot habang papalapit sa akin. Hindi ka makakaalis. Bulyaw niya. Bago pa man ako makatakbo, ramdam ko na ang malamig na tanikala na bigla na lang sumulpot mula sa sahig. Gumapos ito sa aking mga kamay at paa. Pilit akong nagpupumiglas, pero mas lalong humihigpit ang pagkakakadena. Ang hininga ko'y naging mabilis, ang katawan ko'y nanginginig na sa takot. Ngayon, makikita mo kung sino talaga ako. Sabi niya sa bayo ko nang muka malapit sa akin. Amoy bulok at dugo ang hininga niya. Napatili ako. Hindi ko alam kung may makakarinig pa. Doon ko lang napagtanto na wala na akong kontrol. Nabihag na nga ako hindi lang ng lugar, kundi ng nilalang na engkantong nasa harapan ko. Higpit ng tanikala ang unang parusa sa akin. Hindi ko alam kung saan ako dinala. Isang silid na madilim, malamig at puno ng mga tunog na hindi ko maintindihan. Para bang may mga bulong na galing sa dingding. Mga tinig na hindi ko nakikita pero ramdam ko sa bato ko. Nakatayo siya sa harap ko. Ang anyo niyang nakakatakot ay hindi na nagbalik sa dating kaakit-akit. Ang balat niya'y parang nagtutuklapan. Ang mga mata'y nagliliyab sa galit. Sa kamay niya'y may hawak na tila itim na pangil na kumikislap. At sa bawat galaw niya'y kumakalansing na parang bakal. Hindi mo na dapat sinubukan. Malamig niyang wika. Dahan-dahan niyang idinikit ang pangil sa braso ko. Pakiramdam ko'y parang sinusunog ang balat ko. At bawat hapdi ay parang sumisingaw na usok mula sa laman ko. Napasigaw ako, humahabol ng hininga. Halos mawalan ako ng malay dahil sa sakit. Samantala, sa mundo ng mga tao, ang katawan kong nakahandusay sa higaan ay napapalibutan ng mga tao sa baryo. Ang albularyo, isang matandang lalaki na may daladalang dahon, langis at usok mula sa insenso, ay sinisimula ng ritual. Hindi ito karaniwang sakit. Nilakad ng kaluluwa ang hindi dapat nilalakaran. Bulong niya habang pinapahiran ng langis ang sintido ko. Dinidiinan niya ang mga ugat sa aking mga kamay at paa. Hinihila na parang may ibinabalik. Nag-usal siya ng dasal habang sinusunog ang dahon na matapang ang amoy. Bumalik ka sa katawan mo, anak, bago pa tuluyang lamunin ng mga nilalang na iyon. Sigaw ng albularyo. Sa biringan, ramdam ko ang pwersang kumakaladkad sa akin. Dalawang magkaibang lakas na naghihilaan. Ang engkanto, mahigpit na hawak ang tanikala, pinipigilan ng pag-angat ng katawan ko. Hindi ka mawawala sa akin. Malakas ang boses niya, dumadagungdong sa buong silid. Pero kasabay nito, may init na bumabalot sa akin. Parang liwanag na dumarating, humahati sa dilim. Sa gitna ng paghihirap, naririnig ko ang boses ng albularyo mula sa malayo. Sumasabay sa bulong ng engkanto. Labanan mo siya! Huwag kang bibigay! At doon ko napagtanto, ang parusa niya ay hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. At kung hindi ako tatatag, baka tuluyan na nga akong hindi makabalik sa mundo ng mga tao. Habang humihigpit ang tanikala, halos mawala na ako ng pag-asa. Pero sa loob ng dibdib ko, may nararamdaman akong kakaibang lakas. Parang baga na muling nagliyab. Kasabay ng kirot, naramdaman kong may init na liwanag na unti-unting gumagapang sa aking katawan. Hindi mo ako pagmamay-ari. Wala kang lakas laban sa akin. Sigaw ko sabay pilit na kumakawala. Nagulat ang engkanto. Sandali siyang umatras at ang mga tanikalay bahagyang lumuwag.
Sinamantala ko yon. Buong lakas na hinila ko ang sarili. Kahit napakiramdam ko'y pinuputol ang laman ko sa bawat galaw. Hindi ka na makakabalik. Bulyaw niya. Sabay abot sa akin gamit ang kanyang maitim at matulis na kamay. Ngunit kasabay ng pagsunggab niya, dumating ang isang matinding liwanag mula sa itaas. Dumagungdong ang tinig ng albularyo. Sa ngalan ng may kapal, bitawan mo siya! Ang tanikala ay bigla na lang naging pangkaraniwang tali. Kasabay nun ay nagliyab ito at isa-isang naputol. Ramdam ko ang paghila ng engkanto, pero mas malakas ang pwersang kumakabig pabalik. Ang katawan ko'y para bang hinahati sa dalawa. Ang kaluluwa'y iniipit sa pagitan ng dalawang mundo. Selena, bumalik ka na! Narito ang iyong pamilya! Sigaw ng albularyo. Doon ko na narinig ang tinig ng nanay ko. Umiiyak, tumatawag, nagsusumamo. Ang pangalan kong inuusal niya ay parang gabay pabalik. Huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Pinilit kong wag na muling tumingin sa nakakatakot na anyo ng engkanto. At sa isang iglap, bumulusok ako pababa. Pagdilat ng mga mata ko, nasa higaan ako. Basa ng pawis ang buong katawan. Nanginginig at hingal na hingal. Nasa paligid ko si nanay, ang kapatid ko, ang albularyo na hawak pa ang dahon at langis. Salamat! Salamat po at nakabalik na ang anak ko. Iyak ni inay habang hinahaplos ang buhok ko. Nararamdaman ko pa rin ang bigat, parang may naiwan sa kabilang mundo, pero alam kong ligtas na ako. Matapos nga akong gamutin ng albularyo, doon ko napag-alamang 1 linggo na pala akong nakaratay sa banig at walang malay. At ayon sa aking ina, nang gabing utusan nila akong mag-igib ng tubig, hindi na ako nakabalik. Kaya naman makaraan ng ilang oras, ginising niya ang aking ama at pinasundan ako sa balon. Doon nga, natagpuan ako ni Itay na wala ng malay. Matapos ang pangyayaring yun, pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti ring bumabalik sa anyo ang buhay ko sa baryo. Nakikita na nila akong muling naglalakad sa palayan. Nakakangiti na kapag kasama si inay at ang mga kapatid ko. Nakikisama na rin ako sa mga gawain. Para bang walang nangyari. Pero sa loob ko, hindi na ako kailanman magiging katulad ng dati. Sa bawat gabi, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga tanikala, ang hapdi ng pangil na dumidikit sa aking balat, at ang amoy ng mundong hindi para sa atin. Kahit anong gawin ko, hindi ko yun malilimutan. Parang sugat na hindi gagaling, nakaukit na sa pagkatao ko. At higit sa lahat, dala ko ang isang katotohanan na mahirap ipaliwanag sa iba. Ang lugar ng Biringan ay hindi kwento lamang. Nandoon ito, nakatago sa likod ng mundong ginagalawan natin. At ako mismo, ako ang buhay na saksi na totoo ito. Kapag naririnig ko nga ang matatanda na nagbubulong-bulungan tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita, hindi ko na sila tinatawanan gaya ng dati. Dahil alam kong ako mismo ang pruweba. Ako ang nakaligtas at buhay. Dala ko ang takot at alaala na minsan, dinala ako sa isang lugar na hindi dapat napupuntahan ng tao. Hanggang dito na lang. Salamat.